Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga mahal na kapatid po sa buong mundo sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Maging sa hindi po namin kapanampalataya. So, shoutout po sa inyong lahat dyan. So, yung video po natin ay gagawin po natin ito para po doon sa mga taong nagtatanong po sa amin na kung bakit daw po kayong mga Iglesia ni Cristo, no? Kaming mga Iglesia ni Cristo, bakit daw kami walang katigil-tigil at kasawa-sawang una, naglilingkod, pangalawa, hindi tumitigil sa pag-aakay, sa pag-iimbita ng mga tao na umanib din sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mga kababayan at mga kaibigan, kung alam nyo lang ang dahilan kung bakit ganun kami kadeterminado at porsigido na kayo ay maakay din at matawag din sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kung alam nyo lang ang pinakadahilan kung bakit namin ginagawa yon. Siguro, kasi ganito yung kwento no? Actually, hindi kami handog sa Iglesia ni Cristo. Kasi kami ay dating Katoliko, no? So ito totoo ang kwento ng buhay natin kung paano tayo naging Iglesia ni Cristo. Una, way back parang second year college kami nun. Yes. Kasi nabautismang kami taong 2007, no? Sa buong klase po namin, no? Sa buong klase po namin. Meron din kaming kaklase noon na Iglesia ni Cristo, no? So since Iglesia ni Cristo, dumarating sa punto, actually hindi nga college kahit nung high school pa kami, may classmate kami, yung pangalan niya si Sandy Javier, yes, nasa lokal siya ng Nabungsuran, no? Si Ambo, no? Siya po yung pinakamaliit na sa magbabarkada, sa panahon ng high school pa kami. Magbabarkada, siya yung pinakamaliit. So ang ginagawa namin, kasi kami mahilig din kami makipagdebate, makipagdiskusyon, no? So pag sinasabi ni Sandy noon, ni Ambo, na ang tunay daw na maliligtas sa Iglesia ni Cristo, kami naman talaga pumuputok yung butsi namin. Nagagalit kami. Alam kung bakit? Kasi naiisip namin, masyado naman kayong selfish, makasarili. Ba't kayo lang? Ba't kami hindi? Ibig mong sabihin, kayo maliligtas, kami hindi. Ibig sabihin, iilan lang kayong mga Iglesia ni Cristo, maliligtas, kami hindi. Ganun po ang kwento noon, doon po nagsimula yun. At saka kami, mahilig kaming mag-memorize ng mga verses ng Biblia. Na kapag ka nga man, nagsalita itong Iglesia ni Cristo, yung kabarkada namin na si Sandy, no, tungkol sa Iglesia ni Cristo, binabanata namin ng mga talata, ay wala namang kibo. Hindi naman nakibo kasi siguro siya kulang din siya sa natutunan, o hindi siguro niya memorize yung mga talata ng Biblia. Hindi kagaya namin na talagang totally minimemorize po namin ang mga talata ng Biblia. So kapag inaatake namin siya, lalo nagkambal ko, no? Kasi talagang mahilig kami makipagdiskusyon noon. Pag inaatake namin yun, umaalis na lang yun ang tao. Yuyuko na lang yung aalis. Tapos gaganong-ganon ang kanyang ulo. Hindi niya kayang panindigan yung sinasabi namin. Hindi niya kayang labanan yun. Hindi niya kayang kontrahin, no? Yung mga talata ng Biblia. Lalo pa pag-usapang tungkol sa pagka-Diyos, no? Pagka-Diyos ni Cristo, ay mahina siya doon. Samantalang kaming dami naming talatang alam. Siguro alam naman niya yung talagang tunay na aral, nga lang hindi niya kayang ilaban, no? Kaya talo siya doon, umalis na lang yun, napipikon yung tao. So ito yung kwento, no? Kung bakit kami nag-aakay, bakit kami nag-iimbita sa inyo. Ito totoong kwento ito, no? Kasi kaming lahat na ngayon, no? Simula kami Katoliko, nag-aral kami ng relihiyong Saksi ni Jehovah. Pati nga yung pastor ng Saksi ni Jehovah napahiya sa amin Muntik nang na-high blood, no? Nanginginig na yung bibig Hindi masagot yung mga mga talatang itinatanong namin sa kanila. Isipin mo ba naman si Kristo hindi pinako sa krus?
pinako daw sa poste. Oh, saan ka doon? Doon bagsak sila doon sa amin. So hindi na bumalik yung pastor ng yung elders kasi ang tawag sa kanila eh. Ang elders ng Saksi ng Jehovah. Ito, ng high school kami, 4th year, din first year college, nagkaroon na po ng Baptist. Naimbitahan kami sa barkadahan, no? So to mention the name of the school, ito po yung The BSM Scat. Doon po kami nag-aral. Doon po kami nag-high school. Doon po kami nag-college. Doon po kami graduate. So yun. Yung pastor ng Baptist, lagi niyang nakikinig kami. Isipin mo, malapit na muntik ka na kaming mabautismuhan, no? Kamunti ka na kaming mabautismuhan sa Baptist. Pero hindi itinulot ng Panginoong Diyos na kami ay maging Baptist. O ito na. Ito na po yung totoong nangyayari doon, no? Umuwi kami noon kasi magpapaalam kami ng kambal ko, no? Na kami magpapabautismo sa Baptist. Yun naman ay yung Biyernes ng umaga noon, laro din yun ni Pacquiao, boxing, no? Boxing, laro ni Pacquiao noon eh. So nandun kami sa kina Uncle, no? Uncle Noli, nanonood kami ng boxing kasi wala pa naman kaming television noon. Nagkikipanood lang kami sa aming tiyuhin. So yun. Dumating itong ministro ng Iglesia ni Cristo. Ang may dala po sa kanya ay pong ate namin, kasi yung ate po namin ay napangasawa po ng isa ring kaanim sa Iglesia ni Cristo. So yun po ang naging simula, no? Ayaw naming makinig eh. Ayaw naming makinig. Pinipilit kami ng ate namin na mangyak-yak na nga yung tao na puntahan lang yung ministro, makinig lang ng aral. Laro yun ni Pacquiao eh. So ang ginawa namin, sabi namin ng magkakapatid, kambal ko, yung kuya ko panganay at saka yung junior, sige, puntahan natin. Banatan natin ang tanong para hindi na bumalik. Hindi namin akalain na yung mga taong mahilig magtanong pala tungkol sa Biblia, yung po pala talaga ang pinakapaborito, no? Na gusto ng mga mangangaral na Iglesia ni Cristo sa terminong pagsusuri sa mga aral ng Diyos at sa tunay na paglilingkod. Natawa nga ako doon sa kay kuya eh, yung panganay namin, kasi una siyang nagtanong eh. Binanggit niya doon sa talata na parang Juan 1:1 ba yun? Na sa pasimula pa'y naroon ng salita, at ang salita ay ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Tapos doon sa kasunod na mga talata po ay nabanggit na po doon, naging tao yung berbo o yung salita. Ang tanong ni kuya ganito sa ministro, para nga lang hindi na bumalik, para nga itrap yung ministro, para anuhin yung ministro, usigin yung ministro, na yung tinuturo nila na si Kristo ay hindi Diyos ay mali. Na si Kristo ay Diyos, yes, hindi Diyos ay mali. Kasi isipin mo ba naman, syempre, na nakalagay doon, no? At ang berbo ay Diyos, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos, ipinanganak yung salita. Ngayon ito yung tanong ng kuya sa ministro. Tinanong niya, sino yung salita? Sino yung salita? Doon ako natawa. Bakit? Alam niyo kung bakit? Sinabihan siya ng ministro ng Iglesia ni Cristo. Ano bang tinapos mo? Siyempre si kuya proud. Sabi niya, teacher. Pagiging teacher. Yes, totoo yan. Pasado sa pagiging teacher. Tapos, pasado din siya sa yung pagiging agriculture, no? Kasi ag-ed siya eh. Ag-ed. Agriculture education. Yon nung una. So, ayun. Sabi ng ministro, hindi ka pwede maging teacher. Itong kami natawa, no? Hindi ka pwede maging teacher. Si kuya, nagulat. Bakit? Bakit hindi pwede? Kasi hindi ka marunong magtanong. Kasi isipin mo naman, sino yung salita? Sabi ng ministro, hindi dapat ang ginamit mo sino yung salita. Kasi ang sino, ginagamit yan sa pagtukoy sa tao. Sino? Sino yung asawa mo? Tao yun. Dapat sinabi mo, ano yung salita? Ayun, naka-score siya doon. Natigilan doon si kuya, yung panganay namin. So yun, dami ng exchange of ideas na nangyari doon. Pati ako, nagtanong din ako sa kanya, no?
Sabi ko nga sa ministro, dumating nga sa punto na ako talaga nagalit ako sa ministro, no? Yung kakambal ko nakikinig din, nagtatanong din. Ako nagalit talaga. Sabi ko, ayaw namin may iglesia ni Cristo. Ang sa inyo na. Iyuhin nyo na yon sa inyo. Ang sa amin na. Doon ako na-touch sa ginawa ng ministro po. So yung ministro po na yon ay si Kahil Ruwajil. Siya po yung po talaga ang nagbunga po sa amin. Amin lahat. Si Kahil Ruwajil. Kaya kung nasan man ngayon si Kahil Ruwajil, napakalaki ng pagpapasalamat namin kung bakit natawag kami sa loob ng Iglesia ni Cristo. Napakasarap pala mag-Iglesia ni Cristo. Ito ang tunay na bayan ng Diyos sa mga huling araw. So ito yan, dumating na yon sa punto na ito na yon. Nagalit ako. Ito yung sagot ng ministro. Binasa niya sa Biblia na hindi kailanman natutuwa ang Diyos na mapahamak yung mga taong masasama. Yung dugo ng taong masama ay mapahamak pagdating ng araw. No? At saka, tungkulin nila na ipangaral ang tunay na aral. At isa pa po itong nakatawag pansin sa amin. Sa tuwing nagtatanong kami sa kanila, hindi po nila sinasagot yon ng kanilang sarili lamang o kuro-kuro o ididea. Lahat po ng sagot nila, kinikilabutan nga ako nun Kasi lahat ng itinatanong namin, ang isinasagot po nila ay galing sa Biblia. Hanggang sa napakinggan namin yung mga aral, tanong dito, sagot doon ng ministro, tanong kami, tanong sila, sagot ng ministro, Biblia ang ginagamit. Lalo na po sa punto doon sa pagkakakilala sa tunay na Diyos. Yung po talaga yung mga aral na tumawag po sa amin. Sino ang tunay na Diyos? At bakit bawal yung mag-sign of the cross? Bakit walang mga imahin? Bakit hindi pwedeng kumain ng dugo? Bakit may sugo? Bakit may pagsusugo? Hindi kasi itinuro sa amin yan No? Basta lang ganitong gawin mo. Yung nanay ko nga tuwing tuwing lahat kami, gabi-gabi, pinamimemorize sa amin ang ama namin, tig sa 10 bago kami matulog. Totoo yan. Kaya minsan, nakaupo kami tulog na, hindi pa namin matapos yung 10 ama namin. Minsan nakakautang pa kami. Limbawa, 5 lang yung nasa ulo namin. Kinabukasan, yung sa ulo namin 15 na. Kasi, in-instill po sa amin, dinoktrina po sa amin ng aming nanay, na kapag ganyan ang ginagawa mo, magmimemorize ka ng 10 ama namin, makapagliligtas ka ng kaluluwa. Yun po talaga ang ginawa namin. So, to cut this story short po, noon pa man, bata pa man kami, no? Mahilig na po kami sa pag-aaral sa mga salita ng Diyos, sa pagsunod, reliyoso po kami. No? Kung saan po yung mga prosesyon, kami yung nagbibitbit ng mga cross dyan, yung mga Santa Cruz na yan, kami yung nagdadala ng mga yung mga dinadala ng mga cross, may mga basta maraming binibitbit dun So yun na yun. Nakinig kami ng nakinig. Hindi namin alam na yung ginagawa pala ng ministro, yung itinuturo na sa amin, no? Yun na pala yung pinaka basic na aral o turo ng Iglesia ni Cristo, yung 25 na leksyon po. Yun. Okay, nung nakinig kami ng nakinig noon, nakinig at nagtataka kami kasi mayroon silang pinalalagdaan, pinapipirmahan. Sabi, yun ay katibayan at katunayan na kami daw ay naaralan na ng ganong leksyon. So kami naman, simple, lagda kami ng lagda. Siyempre, lagda kami ng lagda. Yun pala, ang tawag po sa pag-aaral na yun ay doktrina na po pala yun. No? Doktrina po pala yun. Sa awat tulong ng Diyos, lahat kami nakapagtapos ng doktrina. At after ng madoktrinahan kami, no? After nung mga samot-saring argumento sa ministro nila, sa amin, exchange of ideas, tanong dito, sagot nila, nakapagtataka po talaga sa Iglesia ni Cristo.
Kasi sa tuwing magtatanong kami, ang isinasagot po talaga nila Biblia. At wala kaming nakitang tagapangaral nagtuturo ng Biblia, pastor man sa Baptist. Actually, hindi kami natuloy sa bautismo ng Baptist eh. Nung maaralan kami ng mismong araw na yun, ng Biyernes na yun, nalaro pa mismo ni Pacquiao sa boxing. Hindi natuloy yun. Hindi kami nagpabautismo sa Baptist. Alam nyo kung bakit po? Kasi nagkaroon po kami ng interest na suriin po ang aral ng Iglesia ni Cristo. Ito pa po yung ako po talaga na ako. Kasi ako nagsisisi din ako kasi yung ministro po kasi ginanuan ko siya ng Biblia eh. Parang yung Biblia, binabaan ko siya ng Biblia sa misa. Sabi ko, ang inyo na, ang sa amin na. At saka tumalikod po ako, umalis po ako doon sa sala po namin. At saka yung sala po namin, sa likod ng sala po namin may division. Yung sa likod po noon ay kusina na po namin. Doon po ako naupo sa likod ng division na yun sa kusina. Ang hindi ko po talaga maintindihan kung bakit sa tuwing binabasa ng ministro ang mga talata sa Biblia, napakaliwanag po ng aral. Sabi ko sa sarili ko, tama ang sinasabi ng ministrong ito. Tama ang sinasabi niya. Kasi na po ako na parang hindi ko maintindihan ba't ang liwanag ng aral nila. At naiintindihan ko. First time kong makarinig, first time kong marinig kung paano sila magturo, pero napakaliwanag po ng aral na kanilang itinuturo. So, ito, ang ginawa ko po, tumayo ako, bumalik pa ako sa upuan ko sala. Tapos kinikindat-kindatan ko pa nga yung ministro. Siyempre, pangisi-ngisi, di ba? Parang nakaka-insulto din Pero yung po talaga yung totoo. Para hindi nga sila bumalik. So pero habang nagtuturo yung ministro, ako naman parang imbes na parang nahiya ako sa sarili ko. Kami magkakapatid, parang nahiya kami sa sarili namin kasi ang sinasabi po ng ministro ay talagang totoo po at nasa Biblia. Pinapakita sa amin. Ito, kayo magbasa. Baka kasi mayroon pang pagkakataon na pinakuha po sa amin, magdala kami ng sariling Biblia. Yung Biblia po namin, yung napakakapal yung Biblia, mayroong pang krus yun kasi Catholic yun eh. Yung Biblia na yun, yung pinakaluma na Biblia, may Old Testament sa New Testament. Doon pa pinabasa sa amin. Ito yun Doon kami nagtaka. Doon kami nagtaka. Kasi kung ano yung sinasabi niya, yun din ang nasa Biblia namin. Lalo na patungkol po sa pagtuturo sa isang tunay na Diyos. Nako, tandang-tanda ko pa. Kasi nagtanong ako, sabi ko, di ba? Sinabi ni Tomas ito, Panginoon ko at Diyos ko. Hebreo ata yun eh. Panginoon ko at Diyos ko. Sabi ko Diyos yun. Kasi Panginoon niya at saka Diyos niya. Hindi Diyos na. Diyos si Kristo. Yung pala, may mga kasunod na mga talata siyang binasa na doon itinuro sa amin kung bakit sinabi yun ni Tomas na ganun. Panginoon ko at Diyos ko. Yung pala ay ang tawag doon, nabigla si Tomas. Not to the point na hindi ibig sabihin na siya na mismo yung Diyos. Kasi tinuro sa amin, sabi ng ministro, kung siya yung Diyos dyan na tinutukoy, kinuha kami namin, pinabasa. Nang panahong siya ay ipapako sa krus. Yes, yung ipapako siya sa krus, sinabi ng ministro. Tumingilay sa langit sabi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Doon nagkaroon po ng question sa utak namin, kung Diyos si Kristo at meron pang isang Diyos, ibig sabihin dalawa sila talaga na Diyos. Diba? At saka binasa din sa amin na yung mga talata na yon, sinabi ni Kristo, natatandaan ko pa nasa Juan 17:13 yata, 1:3 yun na, at saka Juan 20:17 na wag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakaalis, hindi pa ako nakapupunta sa Ama, kundi bumalik ka, pumarong ka sa iyong mga kapatid at sabihin mong pupunta ko sa aking Ama at inyong Ama, sa inyong Diyos at aking Diyos. Napakaliwanag nun sa amin. So nagkaroon po talaga, to cut the story short, nagkaroon po talaga ng question mark sa utak namin. Kasi ang tinuturo po ng Baptist
hindi sa paninira, pasensya na ho kayo. Ang yung baptist po kasi tinuro sa amin, narinig po namin, ito nga nakakatawa nga itong senaryo na to, nang magtanong, sinasabi ng pastor na kapag may relihiyon daw na nagtuturo na may mga sugo-sugo, yan daw ay kulto, kagaya ng Iglesia ni Cristo. Binanggit talaga niya, tuwirang kagaya ng Iglesia ni Cristo na ang sugo nila si Felix Manalo. Ngayon, siyempre, kami din, aware kami at saka dumaraan na po kami, dinodoktrinahan na po kami ng nangyari yon. Tinanong namin yung pastor, pumunta pa rin kami ng barkadahan, baka hindi kami nabautismuhan. Pumunta pa rin kami ng barkadahan, nag-attend pa rin kami ng Bible study nila, doon sa Bleacher po sa Division Scott. Doon po kasi ginagawa yung barkadahan. So ito po yung nangyari. Tinanong namin siya, yung bang sinasabi mo na nasa Biblia ba yan, na yung Iglesia ni Cristo ay kulto? Saan mo mababasa, sabi namin, sa Biblia, na yung sinasabi mong Iglesia ni Cristo ay kulto? Namula yung pastor parang namula siya. Hindi siya makasagot, naanga-anga siya. No? Parang napahiya siya sa amin kaya hindi niya sagot. Yun, mula noon, no, bumalik nung next day, ganun pa rin naman yan, barkadahan pa rin, sabi ng pastor, hindi na natin ina-allowed na magtanong tayo makinig na lang tayo, makinig. Doon kami tumigil. Doon kami na-discourage sa pakikinig sa aral ng Baptist. Then, continuous po kami doon sa pag-aaral doon sa dinodoktrina po sa amin ng Kahil Roajil yung 25 na leksyon, no? At iyon, natapos namin sa awat tulong ng Diyos, natapos po namin yung 25 na leksyon hanggang ngayon, iglesia pa rin kami ni Cristo, masigla, may mga may tungkulin, lahat po kami natawag sa iglesia ni Cristo. Yung po yung pinakamagandang pangyayari, natawag po kaming lahat. Ang pinakahuli po talaga na natawag sa amin ay walang iba po kundi ang aming ama, no? Ang ama ng sambahayan, si Papa. May pagkakataon nga po na si Papa at saka si Mama nag-aaway sila kasi itong si Mama gusto siyang padoktrinahan, ayaw ni Papa. Si Papa natutulog po yun sa kagubatan, sa bulas, no? Sa kagubatan. Hindi umuwi yun. Tas uuwi din. Next day uuwi na siya, ganon sa sistema. Pag medyo malamig na yung nila, uuwi na. Kasi mayroon din kaming kubo sa bukid, doon siya natutulog. Kasi ayaw nga niya mag-iglesia ni Cristo. Ito po yung story kung bakit po din natawag ang aming ama. Actually, kaming lahat, nauna kami mag-iglesia ni Cristo, si Papa na lang po ang hindi nag-iglesia. So, sinasabihan pa nga kami noon ni Papa pag nagumigising kami ng maaga, pagsasamba kami, sabay-sabay kami nagbibihis. Ayan na naman, mga iglesia ni Kulikog, udo sa lakob. Yun po yung talagang niya, pangulig sa amin. Yun po yung mga termino niya. Iglesia ni Kulikog, udo sa lakob. Yun po yung patalang sinasabi ni Papa. Ito na. I-iklian po natin, Si Papa ngayon, nag-birthday. Yon. Birthday niya is, kaarawan niya nung araw na yon. Sabi ni Mama, Tor, kasi Arturo yung pangalan niya, Tor, meron kaming regalo sa'yo. So, sana, siyempre, pag regalo, patunon mo or tanggapin mo. Sabi ni Papa, siyempre, regalo, siyempre, babatunon. Sabi ni Mama, nandyan ang aming ministro sa Iglesia ni Cristo. Makikinig ka ng doktrina. Ang sabi ni Papa, amo lang. yun lang yung lumabas sa bibig niya, amo lang. Tapos, nang makasalubong ko si Papa, saka ko win, may iglesia na ako sa ni Cristo. Sabi ko naman, alam mo pa, makinig ka lang. Magsorry ka lang. Tapos pag natapos mo ang leksyon, saka ka mag-decide kung mag-i-iglesia ka ni Cristo o hindi. To cut the story short po, hindi pa po natatapos yung 25 na leksyon. Si Papa nag-decide na po talaga na tapusin ang 25 na leksyon at para po mag-i-iglesia ni Cristo. Ito pa yung nakakatuwa, no? Nang babautismuhan pa siya, no? Hindi pa nga natuloy kasi may kalokohan nito si Papa. Sabi ng ministro si Kajon, maliban sa iglesia ni Cristo, meron bang ibang relihiyon na maliligtas? Sabi ni Papa, ay meron. Sabi naman nung nag-interview, si Ka-Alan King yata yun. Halika nga dito, Kajon.
Isang ito, ripasuhin mo nga ito. Ripasuhin mo nga. Ayun. Sa madaling salita po, hindi po siya natuloy. Next na bautismo, doon na po siya nabautismuhan. No? At ngayon, nung panahon na yon, after how many years? Siguro after 3 years, salamat sa Diyos, naging diakono na po ang ama ng sambahayan po namin. Kasama na po namin tumutupad ng mga anak namin, mga may tungkulin na po lahat. No? Panganay po ay pamunuan. Yung sumunod po ay sa pananalapi, yung ate, saka yung kuya kasunod, nagdiakono rin, at saka may ano rin sa pananalapi. Tapos kami ng kambal ko, pareho kaming pamunuan. Yung kasunod, yung bunso po sa lalaki ay ano na po, manggagawa po ng Iglesia ni Cristo. At saka po yung bunso po namin ay organista po, mga awit. Ganun po katindi yung pagmamahal na ipinagkaloob sa pamilya po namin. Matawag kami sa Iglesia ni Cristo. Doon po, doon hindi madali yung hindi po naging madali ang pag-ani po namin sa Iglesia ni Cristo. Bakit po? Kasi pinagtatawanan kami sa lugar po namin kapag sumasakay kami sa sasakyan, pasahero, nakapolo kami, nakabihis. Pinagtatawanan kami. May iglesia ka mo? Ay! Ang iglesia kayo? Ay! Ako, pinagtatawanan kami ng mga tao. Itinis po namin yun. Dumating sa punto, kahit bagyo, sumasamba po kami sa lokal ng Luya, distrito po ng Masbate. Basang-basa, tumutulo po yung damit namin dahil sa bagyo. Hindi makadaan yung sakyan, naglalakad kami, basang-basa dahil sa bagyo, sumasamba kami, tumutulo yung damit namin para hindi lang kami maka-absent. At sa 6 months na pagsubok na yun, maipasa namin, mabautismohan kami. At sa awa at tulong ng Diyos, nabautismohan kami. Lahat kami nabautismohan sa Iglesia ni Cristo. Yung pinakahuli lang po yung tatay po namin talaga, kasi medyo may katigasan din ang ulo. Pero mabait po yun, napakabait. Saka ito na po yun, ano? To cut this story short, doon din po nagsimula na magkaroon sa lugar po namin talaga is Balite. Bumangon po ang Iglesia ni Cristo. Nagkaroon po ng lokal. Dati po ay extension lamang po ng Luya. Lokal ng Luya, distrito ng Masbate, ang barangay Balite. Siyempre, dumadamin. Kami yung pinakauna doon eh. Kami yung pinakaunang kapatid doon, ang pamilya po namin. Tapos sa mga natawag na po yung mga kamag-anak namin, mga kaibigan, ayun, natawag, dumami po. Umabot po ng 60 plus. Hiniling na maging extension hanggang ngayon po. Lokal na po ng Balite ang lugar po namin. At yun po ang ipinagpapasalamat namin sa Panginoong Diyos. Nagkaroon siya ng pagsusugo sa mga huling araw at nakinabang po ang pamilya po namin. Lahat kami hanggang ngayon, masisiglang Iglesia ni Cristo kaanib, tumutupad ng aming kanya-kanyang tungkulin. Nagkapamilya, nagkaanak, ang mga anak namin, mga aawit, lahat sila tumutupad ng mga may tungkulin. Yun po ang biyayang nakamit namin nang simula kaming matawag sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya mga kababayan, mga kaibigan, kung kayo man ay inaanyayahan namin umanib sa Iglesia ni Cristo, sana po lambutan nyo lang po ang puso ninyo. Magpaunlak po kayo, unawain po ninyong aral ng Iglesia ni Cristo kung bakit ganun kahalaga, ganun kami kasigasig sa pag-aakay sa inyo. Kasi po sa loob ng Iglesia ni Cristo po, ito po lang po talaga ang may kaligtasan. Wala na pong iba. Ito po ang reliyong ito ang nakasulat po sa Biblia. Wala na pong iba. Hanggang ngayon po, mas sigla kaming tumutupad ang aming tungkulin, at yun po ang aming ipinagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. So, kaya ganun po kami kasigasig sa pag-aakay po sa inyo. So sana, bigyan ng pagkakataon sa puso ninyo, sa puso po ninyo, ang Iglesia po ni Cristo. So maraming salamat po, sana nakinabang po kayo.